Ilang araw ba tayo doon sa Cordillera? Hayop, ang lamig ng klima doon. Sad ni Juanito kay Sean pagkarating namin sa Nueva Ecija. Pabalik na kami sa Fort Magsaysay. Gamit ang sasakyan ko ay sabay-sabay na kaming umuwi pabalik. Ako at si Gerald sa harap. Sina Juanito, Sean, Vernon at Xavier siguradong naghihintay ng aking ama at mga kapwa ko sundalo doon. Bago kami umalis sa Isabela, ay tumawag kami dito sa kampo. Kaya malamang ay hinihintay na nila kami sa kampo. Kaya nga kung hindi lang maganda yung view doon, hindi ako magtsatsaga sa pag-stay doon. Sagot naman si Xavier. Susulitin ko talaga ang bakasyon ko sa Batangas pag naibigay na yung 1 month leave natin. Pansinin nyo naman yung isa dyan. Singit naman ni Vernon. Kanina pangiting-ngiti si Sir Geraldo. Nabaling kay Gerald ang atensyon nilang apat sa likod. Ako naman ay sumusulyap-sulyap lang sa kanya dahil busy ako sa pagmamaneho. Siyempre, ikaw ba namang payagang manligaw sa babaeng gusto mo, hindi ba? Anya, kaya sumiklab ang tawanan nila sa likod. Pinayagan ka ng manligaw ni Cathy? Sad ni Vernon. Hindi, si Janice yung babae niya. Singit naman ni Juanito na natatawa na rin. Hindi ko na sila pinapansin. Itinuon ko ang aking atensyon sa daan. Sa kabinilisan ng pagmamaneho, kung sino-sinong mga babae ang binabanggit nila at hindi ko yun kilala. I am much better than them and I'm confident with that thought. Naalala mo yung minsang nagbar tayo? Sad naman ni Vernon. May babae pang umupo sa lap ni Sir Gerald noon eh. Anak ng tokwa, gustong-gusto naman yata ni Sir. Bigla kong inapakan ang preno dahil sa narinig ko. Nakita kong medyo nabuwal sila sa likod. Kanina pa sila nang iinis eh. Loko kayo, baka maniwala soon to be girlfriend ko. Singhal naman ni Gerald, saka bumaling sa akin. Anong nangyari? Tanong niya. Tiningnan ko lang siya ng masama, saka nagpatuloy sa pagmamaneho. Tulad ng nakasanayan na hindi ko pinapansin ang lalaki sa tabi ko. I don't know what's happening but there's something inside me that I just want to slap him and even his flings. Pati ang mga lalaki sa likod ay gusto kong pagsasapakin ng malakas. I hate them. Mabilis kong pinatakbo ang kotse ko kahit na medyo maraming sasakyan. This thing inside me is raging. Hindi ko matukoy kung galit, inis, o selos ang nararamdaman ko. Whatever it is, I hate it. Dahan-dahan naman, ma'am. Gusto ko pang mabuhay at magkaanak kay Carmela. Said Juanito, which is currently gripping my shoulder tightly. Joke lang naman yung mga sinasabi namin kanina. Kaya nga, sang-ayon naman ni Xavier. Alam naman namin na ikaw lang ang babaeng minamahal nitong si Sir Gerald. Dahan-dahan, babe. Sinamaan ko ng tingin si Gerald na tinawag na ako sa ganoon ng call sign. Baka maaksidente tayo. Sayang ang lahi. Dagdag pa niya. Bumuntong hininga muna ako bago binagalan ang pagpapatakbo ng kotse. Somehow, I realized na wala naman yata ako sa posisyon na magselos o mainis sa mga babae ni Gerald dahil hindi pa naman kami. However, I think there's nothing wrong with it. Since manliligaw naman siya sa akin. Nakakainis. Ipinarada ko ang sasakyan ko sa parking lot ng Fort Magsaysay. Mabilis na umibis ang mga kasamahan ko. Bumaba rin ako sa kabinuksan ang compartment ng kotse ko. Doon ay kinuha nila ang kanilang travel bag at military duffel bags. Si Gerald na rin ang nanguha ng gamit ko. Kukurin ko sana dahil marami siyang dala. Pero inunahan niya ako. Trabaho daw niya bilang manliligaw na ingatan at huwag akong pahirapan. Salamat, sabi ko nang mailapag na niya ang mga bag ko sa lobby. Tulad ng inaasahan, ay nihintay na kami ng aking ama na nakapustura sa harap at mga kasamahang sundalo na kahit busy sa kanilang ginagawa ay nakatingin sa amin. Agad umayos ng isang squad ang Alpha Force paharap sa aking ama. Ako naman ay nagpunta sa harap para mag-command. Hand salute.
Utos ko na agad nilang tinalima. Sabay-sabay nilang itinapat ang dulo ng daliri nila sa sentido habang seryosong nakatingin sa aking ama. Humarap din ako sa kanya, saka sumaludo. Mission accomplished, sir. Seryosong sabi ko, habang nakasaludo pa rin. Congratulations, sabi ni Major General Mariano saka kumamay sa akin. Follow me on my office. Bring me your report. Sir, yes sir. Saad ko. Umalis na siya papunta sa office niya. Ako naman ay kinuha ang folder na may printed report saka sumunod sa opisina ng ama ko. Halos tumakbo ako papunta sa aking kuya Franz na nakaupo sa couch ng office ni Daddy. Hey Yen! Saad ni kuya, saka yumakip din sa akin. Agad akong sumimangot dahil sa pet name na ibinigay niya sa akin. Tanda, pang-aasar ko sa kanya. Naiyuko ko ang ulo ko dahil sa hiya na makita ang seryosong mukha ni Daddy na tila hindi ginusta ang ugaling inasal namin sa loob ng kanyang opisina. Sorry sir. Nilingon ko si kuya na inaasar pa rin ako. Nag-make face siya bago humarap sa kanyang laptop at nakangiting nagtipa doon. Mukhang in love ang aking kapatid. Sa bagay, hindi naman malabo dahil sa edad niyang 28 ay maganda pa rin ang physical features ng kapatid ko. Nakadagdag sa kanyang itsura ang puting hospital gown at stethoscope sa kanyang katawan. Spill the summary of your report, sabi ni Daddy. March 9, 2019, we conducted a search operation around the mountains of Cordillera. I, along with the team Alpha Force of 7th Infantry Battalion, haven't seen any possible hideouts around the El Said area. Therefore, I conclude that northern region is safe from Kamandag or any terrorism. End of report. Sir, sagot ko sa kanya. Good. You may take your seat. Dagdag pa niya. Dumiretso ako sa isang empty single sofa, saka doon na upo. Isang seryosong usapan nito. Sigurado ako doon. Sabihan mo mga sundalo mo na magbakasyon ng 1.5 buwan. Saad ni Daddy sa akin. Umupo siya sa katapat kong sofa habang si kuya naman ay sinara ang laptop at humarap sa amin. Franz, tawag ni Daddy kay kuya. Nagad na lumingon. Napangiti ako dahil tila kabado ang aking nakakatandang kapatid habang nakatingin sa aming mag-ama. Yes, Dad, sagot naman ni kuya. I think that you already have a girlfriend. Am I right? Tanong ni Dad. Napalunok muna si kuya bago tumango sa tinuran ni Daddy. Yes, Dad. I am currently in a relationship right now. Komportabling sagot ni kuya. Agad akong ginapangan ng kaba nang mapagtanto na ako rin ay tatanungin ni Dad ng ganito. Sasabihin ko ba na nagpapaligaw na ako kay Gerald? For how long? Usisa pa niya. We've been together for a month now, Dad. I am actually planning to go on a date this evening with my girlfriend. Sagot ulit ni kuya sa kanya. Napailing pa ako dahil nakangiti si kuya na parang sira habang pinag-uusapan ng kanyang nobya. At ipakikilala ko siya sa inyo mamayang gabi. May jaw drop. Kapag nagkataon, ay ito ang unang babae na ipapakilala niya sa amin. Mukhang tinamaan nga talaga si kuya sa kanyang nobya. Sino kaya yun? And how about you? Ani Daddy sa akin. Magtatanong pa sana siya nang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Come in, sabi niya. Nagulat ako nang pumasok si Gerald sa opisina. Saka tumayo sa harap ng aking ama. Hey! Bati ni kuya. Saka nakipagkamay kay Gerald. SUP, binasted ka na naman ba ng kapatid ko? Tanong ni kuya. Tumawa lang si Gerald bilang sagot sa tinuran ni Kuya Franz. Anong kailangan mo? Tanong ni Daddy sa manliligaw ko. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa. Narito ho ako para opisyal na magpaalam sa inyo para ligawan ang inyong anak. Iyon ay kung papayag ho kayo. Natulala ako. I am not ready for this. Hala,
Sigaw ni Kuya Franz. Totoo nga. Dagdag pa niya. Naiyuko ko ang ulo ko dahil sa hiya sa sinabi ni Gerald sa harapan ng aking pamilya. Ngiti-ngiti si Kuya Franz sa akin habang si Daddy naman ay seryosong tinitingnan ang bulto ng lalaki sa harap niya. Si Gerald naman ay seryoso rin nakatingin sa aking ama. Nax, dalaga na si Yen. Dagdag pa ni Kuya, ngunit natahimik ito dahil sa masamang tingin ng aking ama sa kanya. Naiyuko ni Kuya ang kanyang ulo dahilan para matawa ako ng bahagya sa iniasal niya. Yen? Nagitla ako dahil sa authority sa boses ni Daddy. I can feel that he's serious about this matter. Siguro, dahil nais lang niya akong protektahan. I don't know but I have to answer him. Dahil kapag hindi ko siya sinagot, ay baka mabugahan ako nito ng apoy. Yes, Dad. Nakatungong tanong ko. I can't look straight into his eyes. His tiger looks made me feel uncomfortable. Totoo ba yon? Tanong ni Daddy sa akin. Po? Anong totoo, Dad? Balik tanong ko sa kanya. Yeah, I'm playing innocent in front of him. Kahit alam ko naman na ang tinutukoy niya ay ang panliligaw ni Gerald sa akin. About him courting you. Sabi pa niya, napalunok ako ng ilang beses bago tumango. Yes, Dad. Sagot ko. My jaw dropped when his smile formed on his lips. Nakangiti si Daddy sa harap ko. Napalingon ako kay Kuya Franz at Gerald at halatang gulat din sila sa reaksyon ng aking ama. Imagine, he was protecting me for 24 years and now, he's smiling from ear to ear. As if he's giving Gerald a permission to court me. Anong nangyari kay Dad? Siya ba to? Well then, ani Dad, saka humalukip-kip sa harap ni Gerald. Sa tingin ko ay wala namang problema sa anak ko, kaya hindi na ako papalag pa doon. However, I want you to promise me a thing. Dagdag pa niya sa akin. Anything, sir? Si Gerald na nakangiti na sa harapan ni Daddy. Napaigtad pa ako ng bahagya nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Tiningnan lang yun ni Dad saka umiling. Huwag mong sasaktan siya yan dahil ako mismo ang mananakit sa iyo ng pisikal kapag nangyari yon. Maliwanag? Seryosong saad ni Daddy. Si Kuya Franz naman ay nakatingin kay Gerald na tila inialam kung iingatan ba ako nito o hindi. Hindi ko alam. Hindi ko po gagawin yun sa anak nyo. Sagot naman na Gerald sa aking ama. Hindi ko kaya. Dagdag pa niya, hindi ko alam kung paano nagawa ni Gerald na mapapayag ang aking ama. Sobra-sobrang authority ang kaya niyang ibigay sa akin. At nagawa yung itibagin ni Gerald at yun ang bumabagabag sa akin sa mga sumunod pang araw. Hindi naman sa ayaw kong ligawan ako ni Gerald dahil gusto ko ang lumaya sa loob ng kahon na pinaglalagyan ko. Pero hindi ko lang talaga maiwasang isipin na nagawa niyang tibagin ang napakalaking pader na iniharang sa akin ni Daddy. Anong iniisip mo? Tanong ni Gerald sa akin. Magkasama kaming dalawa sa isang sikat na beach sa Batangas. Nakaupo kaming dalawa sa buhanginan. Ako ay nasa harap niya habang nasa likod ko naman siya. Hawak niya ang aking kamay habang tinutunghayan namin ang magandang view ng papalubog na araw at mapayapang paghampas ng alon sa buhangin at kulay kahel na kalangitan. Wala naman, nagulat ako nang tumayo siya at nagpatugtog sa kanyang cellphone ng isang classic love songs. Inilahad niya ang kanyang kamay sa harapan ko. Tiningnan ko muna siya sa kanyang mata, nagre-reflect ang kulay ng araw sa kanya. Sincero ang pagkakatitig niya sa harapan ko. Nang tanggapin ko ang kanyang kamay, ay inalalayan niya akong tumayo. Ipinosisyon niya ang aking kamay sa kanyang balikat habang ang kanyang kamay ay inilagay niya sa aking bewang. Huli na nang mapagtanto ko na nais niyang magsayaw kami sa saliw ng musikang The Gift ni Jim Brickman na isa sa paborito kong kanta. Ramdam ko ang pinaghalong respeto at pagkamaginoo habang marahan niyang sinasabayan ang ritmo ng musika. Tila ginagawa niya ang lahat para hindi niya ako mabastos. Nakatitig siya sa aking mata, hindi namin iniinda ang padilim ng kalangitan.
Tahimik ang karagatan na tila nakikiayon sa ginagawa naming dalawa dito sa dalampasigan. May kung anong bagay sa loob ko na gustong-gusto ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko alam pero ayoko munang matapos ang hapong ito na kung saan taimtim lang siyang nakatitig sa aking mata habang ang mga katawan namin ay sumasabay sa saliw ng musika. You're the most special gift God had given me. I am so thankful to meet someone like you. Panimula niya, halos pabulong na lamang ang boses niya, pero dinig na dinig ko pa rin kahit na malakas din ang tibok ng puso ko. Uminit ang aking pisngi at sigurado akong namumula ito. Every day, I thank Him for giving me someone like you. Umpisa pa lang alam ko nang may magiging parte ka sa buhay ko. And I think that's to be my inspiration. You don't know how lucky I am to have a girl like you. You have no idea how happy I am when you gave me permission to court you. Even how long it takes. I'll wait. Kahit na ilang dekada pa ang dumaan bago mo ako sagutin. Maghihintay ako hanggang sa handa ka nang mahalin din ako. I love you. Unti-unting lumapit ang kanyang mukha sa akin. Walang bakas ng pagtutol sa aking damdamin. Kasabay ng pagpikit ng aking mata ay paglapat ng kanyang labi sa akin. At sa bawat paggalaw ng labi niya ay may respeto pa rin. Ramdam na ramdam ko ang sinseridad sa bawat pagdampi ng labi niya sa akin. Iminulat ko ang aking mata. Magkadikit ang aming noo habang magkatingin pa rin sa isa't isa. Ngayon, handa na rin ako mahulog para sa kanya. Isusugol ko na rin ang aking nararamdaman para sa lalaking kaharap ko. Handa na ako mahulog ng malalim. Ayoko nang pigilan pa. I love you. Malambing ang boses na inuusal niya sa akin. Napapikit ako nang muling dumampi ang kanyang labi sa labi ko. Good evening. Bata na Gerald sa akin nang makababa ako sa restaurant ng hotel na tinutuluyan namin. Magkatabi kami ng kwarto, ngunit hindi magkasama. Hindi pumayag si Gerald na magkahiwalay kaming dalawa, ngunit hindi rin pumayag sa isang executive suite na may 2 kwarto at sariling living room. Ganon din sa'yo, sagot ko. Inilahad niya ang kamay niya sa harap ko, kaya tinanggap ko yon. Inalalayan niya ako papunta sa table na nireserve para sa aming dalawa. 2 waiters assisted us as we occupied the space. Inilapag sa harap namin ang mga kakainin para sa hapunan. Hindi special ang mga nakahain at mga ordinaryong pagkain lang tulad ng spicy chicken, adobo at sizzling sisig. May mga desserts din kami tulad ng strawberry cake at kung ano-anong pagkain. Nailang ako sa lagyan naming dalawa. Hindi ko alam ang gagawin ng ilahad niya ang kamay sa akin pagkatapos kumain. Hindi ako handa sa ganito. He's asking me for a romantic dance. I don't know why my heart races fast. Naghuhuramentado ang tibok ng puso ko at nararamdaman ko ang pagpula ng aking pisngi. Can we dance? Tanong niya sa akin. Wala akong nagawa kundi umoo at kuhanin ang kamay niya. He positioned himself. He's gently holding my waist while staring intimately in my eyes. His grayish eyes are so captivated that I almost lose myself while staring at his arms. Mabuti na lamang at hinawakan niya ang kamay ko at inilagay sa matipuno niyang balikat. Marahan ang pagsayaw namin sa tunog na It Might Be You na galing sa isang saxophone. Halos hindi ako makagalaw dahil sa ilang, ngunit natapos ang sayaw na perpekto dahil kay Gerald. Inalalayan niya muna ako maupo sa aking upuan bago siya umuupo sa pwesto niya. For the second time, he danced with me. Malapit na tayong bumalik sa serbisyo. Siguradong tambak na naman ang mga gawain sa militar. Sabi ni Gerald nang makaupo na ulit kami. Uminom muna ako ng red wine bago siya tunghayan. Hindi may iwasan yon. Lalo na't matagal-tagal ang leave na ibinigay sa atin ng general. Sagot ko naman. Mabuti nga't pinayagan kanya na sumama sa akin dito sa Batangas. E di sana'y mag-isa akong kumakain ngayon. Sabi niya pa, saka humalukip-kip.
Hindi man sobrang formal ng suot niya, ay bumabagay sa kanya yon. Kulay puting long sleeve polo na tinupi hanggang siko at black jeans na tinernohan ng itim na sapatos, ngunit nagmukha siyang elegante dahil sa dating niya. He isn't godlike but he has a perfect face. Dumagdag lang ang pagiging sundalo niya sa lakas ng karisma na taglay niya. Hindi ko alam kung bakit parang nag-iba ang tingin ko sa kanya kumpara noong mga nakaraang taon. Dahil siguro hindi ko lang talaga siya pinapansin. Hindi ko alam. If I'm going to choose between love for a person or for nation, I would pick my nation first. Hindi naman mawawala ang taong mahal natin eh. She will still be there after war. Kung siya ang tamang tao para sa atin, then, let them reunite you again. If not, better luck next time. Si Kuya lang naman ang mahigpit pagdating sa akin. Wika ako sa kanagpunas ng labi gamit ang napkin sa lamesa. He always want to check up on me. Hindi ako makawala sa kuya kong yon. Dagdag ko pa sa kainayos ang pinagkainan. You're done? Tanong niya kaya tumango ako. Let's go. I'll take you somewhere. Iniwan na namin ang pinagkainan sa lamesa. Hawak niya ang kamay ko habang tinatahak ang daan patungo sa rooftop nitong hotel na tinutuluyan namin. Pumasok kami sa elevator at saktong dadalawa lang kami sa loob, kaya mabilis niyang pinindot ang rooftop. Tahimik kami sa loob ng elevator, ngunit hawak niya ang kamay ko. Hindi magkasiklop ngunit ramdam ko ang kanyang hinlalaki na gumagawa ng sariling ritmo sa balat ko doon. Hindi ko na lang yun pinansin pa dahil kahit naman hindi ko aminin ay nagugustuhan kong ginagawa niya sa akin. Ang ganda ng buwan, panimula ko habang nakatitig sa full moon. Pinagliliwanag ng sinag ng buwan ang buong paligid at dahil sa magandang klima ay naaninag ko pa ang nakatayong swing sa gilid ng rooftop at ang bench sa tabi nito. Mas maganda ka, sabi niya. Sinamaan ko lang siya ng tingin. Ngunit tinawanan niya ako bilang tugon. Umupo kami sa bench, saka tinitigan ang bilog na buwan. Hindi niya pa rin binibitiwan ang kamay ko. Ngunit hindi rin naman ako pumapalag doon. Ian, tawag niya sa pangalan ko. Nilingon ko naman siya. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan. Ngunit bumitaw din agad. Mahal na mahal kita, sabi niya sa akin. May kung anong kumikiliti sa loob ko at hindi ko akalaing masarap sa pakiramdam ang isang yon. Alam ko, sagot ko sa kanya, pero hindi pa kasi ako handa na pumasok sa relasyon. Kahit naman matagal na kitang kilala, ay nag-a-adjust pa rin ako sa pinadarama mo sa akin. Gusto ko munang siguraduhin na ikaw na ang una't huli kung magiging nobyo, bago kita sagutin. Sana naiintindihan mo ako. Kahit gaano pa yan katagal, para sa iyo ay maghihintay ako yan. I won't force you to love me if you aren't ready yet. Pero hintayin kita hanggang sa maging handa ka na. Anya, saka ako muling hinalikan sa noo. Ipinikit ko ang aking mata saka dinama ang halik niya sa akin noo. Nang alisin niya ang kanyang labi, ay napamulat ako dahil sa putok ng fireworks sa kalangitan. Iba't ibang kulay at hugis ang binuo ng fireworks sa langit. Mas pinagaganda niyon ang maliwanag na sinag ng araw sa kalupaan. Hindi ko na malayan ang sarili na nakangiti na pala ako at nakasandal ang ulo sa balikat na Gerald. Hindi alintan ang posisyon naming dalawa. Ini-enjoy ko ang view ng fireworks at bituin sa kalangitan. Salamat sa pangunawa, Gerald. Hayaan mo, kapag handa na ako, ay hindi ako magdadalawang isip na ipaalam agad sa iyo. Salamat. Sinserong usal ko. Para sa iyo yan, sagot niya. Sa ilalim ng dilaw na ilaw na buwan na sinasabayan ng magandang view ng fireworks sa kalangitan, magkahawak kami at ini-enjoy ang moment na kung saan ay unti-unti nang nahuhulog sa lalaking katabi ko. Hindi ko pa na iyon pinipigilan. Hindi ko na yata kayang umahon sa paghulog na ito sa kanya.